Biboy Bibo! Yes, friend, ako'y nagbabalik, DJ B-Boy Bibo para sa ating tuloy-tuloy na BB Time at tungkol sa usaping habang may buhay, may pag-asa. Weh! Charot! Okay, totoo yun, di ba, na sa kabila ng lahat ng ating problemang kinakaharap ay may pag-asang sisilay sa hinaharap. Ay! Napaka-motivational naman ni B-Boy Bibo ngayon. Well, kakasimula pa lang ng taon kaya dapat 'di ba, i-wrap up na natin yung mga problemang pinagdaanan natin noong nakalipas na taon, taong 2025, 'di ba? Yung mga pagsubok na pinilit nating iraos, pinilit nating hinanapan ng solusyon, 'di ba? I-appreciate din natin yung mga problema ngayon kasi kahit papaano for sure meron tayong lesson na nabaon for this new year. Ikaw ba, yes, friend? Masasabi mo ba sa sarili mo na sa buhay na ito, sa buhay na ipinagkaloob sa'yo, ipinahiram sa'yo, masasabi mo bang isa ka sa napakamaraming tao na mahirap or in other words, struggling in life? Well, kung oo yung sagot mo, kung aminado kayo, huwag kang mag-alala, sasamahan naman kita. Oo. Bakit tayo maiiyak kung yun naman yung totoo, di ba? Ang mahalaga, kahit pa paano nakakaraos tayo, di ba? Oo. Alam mo, sadyang hindi talaga madali yung mabuhay sa mundo, no? Hindi ko alam yung pakiramdam ng hindi ka nag-e-exist, hindi ko alam yung pakiramdam ng wala lang, hiyahay ka lang, hihiga ka lang. Hindi ko alam yung pakiramdam ng wala kang nararamdaman na pag-aalala ko sa kung saan ka kukuha ng mga pambayad mo sa mga bills mo. 'Di ba? Sa paano mo iraraos yung araw-araw na pamumuhay mo. Because it only means one thing. We exist. At sa buhay na ito, talagang mahirap. Sa mundong bawat kibot mo, may bayad. Sabi nga nila dati, sa probinsya na lang ako mamumuhay, libre lang ang gulay. Hindi na rin po. Minsan, mas mahal na sa probinsya ang gulay. O, aminin, 'di ba? O, pero seryoso, maraming Pilipino pa rin talaga, no, yung aminado na mahirap sila. 'Di ba may mga ganyan na survey na inilalabas at ipinapakita sa atin, no, na nagpapatunay or isa sa mga pag-aaral na nagsasabing maraming Pilipino pa rin ang pag tinanong mo kung parte ba sila nung sektor ng mahihirap, yes, they belong, they are aware, hindi nila kinakaila, aminado sila, diba? Well, maybe for some, ang pwedeng sabihin against them is, edi umanap ka ng trabaho, edi magbunat ka ng buto. Well, for sure, ginagawa naman po nila. 'Di ba? At hindi naman lahat na nagbabanat ng buto araw-araw, nagpapakanda kuba, nagpapakanda lapot-lapot para lang kumita ng pera. Hindi naman lahat yan yung mayaman agad. Hindi naman sila agad mayaman. Minsan sapat lang yung perang kinikita nila sa araw-araw para makaraos sila sa kinabukasan o sa araw na yun mismo. Kaya hindi mo pwedeng sabihin sa kanila na magbanat ka ng buto, maghanap ka ng trabaho. Ginagawa nila yun. Sabihin mo yan sa mga batugan. Yung may choice para kumita ng pera pero walang ginagawa. Tapos, feeling niya siya pa yung kawawa. 'Di ba? Pero kung sabihin mo yan sa mga taong gumagawa ng effort, gumagawa ng sandamukal, iba't ibang marangal na paraan para may mapagkakitaan, unfair ka dun sa part na yun, 'di ba?
hindi sapat yung kinikita nila araw-araw para yumaman sila. Tsaka hello, para naman kayong hindi Pilipino, parang afam ka ba girl? Foreigner yarn? Para namang hindi nyo alam na sobrang hirap maghanap ng trabaho sa Pilipinas. Diba? Sa bansang ito na kung saan ay sabihin na nating kahit papano kayang-kaya mo yung trabaho. Pero hahanapan ka ng kung ano-ano, ano ba? Diba? Ang daming qualifications, daig pang Miss Universe. Diba? Ang trabaho mo lang na gagawin, imagine magtitinda ka lang ng popcorn. Pero ang gusto, college degree daw. Ano? I mean, hindi ko dinedegrade, hindi ko sinasabing mababa ang tingin natin sa mga yespre natin na titinda ng popcorn. Of course not. Malaking serbisyo po yung ginagawa ninyo at marangal na trabaho yung ginagawa ninyo. But what I mean is, paano makakapaghanap ng trabaho ang isang ordinaryong Pilipino? Paano magkakaroon ng oportunidad ang isang tao na hindi nakapagtapos ng pag-aaral o hindi nakatapos ng kolehiyo dahil sa hirap ng buhay? Paano siya makakapagtrabaho kung sa requirements pa lang mahirap na, hindi na siya papasa? Diba? I mean, magtitinda ka lang ng popcorn, magtitinda ka lang ng French fries. I mean, not lang, but, diba? At least, tas hahanapan ka ng college diploma. Like, kahit nga kinder, kayang magluto ng popcorn. Diba? Grabe mag-demand. Buti sana kung yung sweldo, paldong-paldo, hindi rin naman. Ako ba, na college graduate, magtitinda ng popcorn, tapos yung sweldo kakarampot. Diba? Sana magkaroon tayo ng fair opportunity para sa lahat ng mga yespre natin na kapag-aral o hindi. Diba? Tignan natin yung angulo kung saan ay magagawa naman nila ng maayos yung trabaho. Maraming hindi nakapagtapos dyan pero grabe. Skilled. Sobrang dami ng abilities na kayang gawin. Dadaigin yung resume ni B-Boy Bibo. Kaya para sa mga yes friend po natin na patuloy na lumalaban sa hirap ng buhay, araw-araw walang choice kundi ang kumayod, nanghihinayang kung may araw na hindi makakapagtrabaho, naiintindihan kita. Alam ko it's another year for us. Diba, panibagong taon, umaasa tayo na sana naman sa panibagong taon magkaroon na tayo ng chance na makaahon-ahon, makaluwag-luwag. Sana naman yung sinturon natin hindi na masyadong mahigpit kasi masakit na sa pantog, masakit na sa puson. Sana naman yung mga pera natin sa wallet hindi na natin iniipit-ipit kasi inaamag na. Diba? Alam kong hindi ka rin pwedeng huminto basta-basta kahit nakakapagod na, diba? Kasi may sinusuportahan kang pamilya, merong mga taong umaasa sa'yo na wala pang sapat na kakayahan para makapagtrabaho or hindi na kaya para magtrabaho. Kaya saludo ako sa determinasyon na meron ka, no, that until now you are still pursuing what you want in life, that you are still ongoing sa pagbuo ng pangarap mo. Minsan mapapagod ka talaga at mapapatanong ka kung para saan pa ba yung pinaghihirapan mo, kung para saan pa ba yung ginagawa mo, pero maniwala ka, balang araw yan, lahat ay magbubunga. Alam ko, oo, may mga problema talaga na madalas naisisisi natin sa sistema, di ba? Gaya nga ng patuloy ng pagtaas ng bilihin. Pero yung sweldo, ganun pa rin. Sa transportation pa lang, grabe, nakakaiyak na di ba? Lupay-pay ka na sa trabaho, pati sa pagko-commute mo, lupay-pay ka pa rin. Paano ka pa aanuhin ng asawa mo niyan, Wala na, pagod na siya. Pagod na si Mr. pag uwi. Tulog na. Oo. Paano pa kayo maglambing-lambing niya ng asawa mo?
Totoo, 'di ba? Sa transportation, aminin natin tayong mga Pilipino, tayong mga nagtatrabaho, tayong mga nagko-commute araw-araw. Minsan mas nakakapagod pa yung commute, papasok pa uwi galing trabaho kumpara sa trabahong ginagawa mo. Ramdam mo ng makipagbaliyahan, makipagsiksikan sa bus, sa tren, hindi dahil trip mo lang, kundi dahil kailangan. Wala kang choice, mas mahal ang taxi. Sasabihin pa sa'yo, di mag-taxi ka kung ayaw mo nasisiksik ka sa tren. Wow, na para bang mura din ang taxi. Taas-taas na nga rin ng plug rate. Diba? Lahat na tumataas talaga. I mean, it's part of it. Lahat pataas. Pero sana naman lang, kahit na lang yung sweldo, iangat pa ninyo konti. Kahit kunti lang. Yung sasapat naman para hindi kami, alam mo na, magmukhang kawawa. Diba? Kasi kawawa ang mga Pilipino. Hello, na-try ko nung nakaraan. Mag-MRT. Sobrang Hindi pala MRT, carousel, EDSA carousel. Oo, 'di ba ginagawa ngayon yung EDSA? Tapos na traffic kasi nga wala tayong choice, pinapaganda raw nila. Di go for the betterment. Para sa atin din naman 'yun. Pero grabe, pagbaba ko ng EDSA Guadalupe, ang taas-taas ng hagdan. Na parang makikita, pag akyat ko doon, parang makikita ko na yung ninuno ko. Alam mo yung mga lolo't lola kung sumalangit na. Kasi parang kalibel ko na sila sa sobrang taas, sobrang tarik nung hagdan. At ito yung nakakalungkot. Meron akong nakasabay na senior citizen, not kidding, pero sobrang kitang-kita at sobrang obvious sa kanya yung pagkapagod at pagkahingal. Hello, ako nga 25 years old, hinihingal-hingal na. Kinakapos na sa hininga, what more yung matanda? What more yung taong mahina na yung tuhod para umakyat pa? Diba? Yung mga simpleng bagay na ganyan, yung mga nagpapahirap sa atin. Na hindi nila nakikita kasi nandun sila sa taas. Tapos tayo nandun sa baba, pinapanood lang nila. Kaya shout out po. Oo, sa napakataas na hagdan. Para makatawid ng EDSA. Diba? Diyan sa MRT, mga MRT galing sa carousel. Sana naman may elevator man lang. Kahit man lang wag niyo nang patayin yung elevator kasi 24 hours yung carousel. Hello, nag-iisip po ba tayo? May mga matatandang pasahero, may mga buntis, may mga... Ay, my goodness, hindi nagsithink. Diba, yun pa lang Nandun pa lang tayo sa aspetong yun. Sobrang hirap na. Pipila ka pa ng terminal, di ba? Napakarami. Kaya hindi na tayo nagtataka kung bakit marami yun ang ibang bansa. Marami yung nag-OFW kahit na sobrang hirap, kahit sobrang pakikipagsapalaran, kahit sobrang risky, hindi mo alam kung anong dadatnan mo doon nang wala yung mga pamilya mo, wala yung mga taong kilala mo, wala kang halos kilalang Pilipino, di ba? Pero para sa mas maayos na kinabukasan, para sa mas maayos na pamumuhay, para sa mas maayos na opportunity, ginagawa nila. Kaya sana dumating yung time na, di ba, magising pa tayo lalo, mapukpok pa tayo lalo, na matauhan tayo na hindi okay yung sistema. At may mas igaganda pa siya, mas may iaayos pa siya. Walang corruption, walang child labor, walang injustices, pro-Filipino, hindi yung panatiko, di ba? Ay nako, basta yes friend, tandaan mo na lang na sa kabila ng hirap ng buhay, mas okay na lagi kang lumalaban ng patas, di ba? Mas masarap lang sa pinangginhawa kung galing ito sa pinaghirapan mo at hindi nagmula sa panlalamang mo sa ibang tao. Yan yung lagi mong tatandaan. Kaya yung mga masasamang loob dyan, yung mga magnanakaw, nakabarong o hindi, holdapper, karnaper, magbago na kayo. Ay, maraming ibang mas maayos na trabaho, although alam kong mahirap talaga, pero sikapin ninyong mamuhay ng marangal kasi lahat tayo dito sinusubukan nating mamuhay ng marangal. We're trying our hardest best para mamuhay ng maayos, ng wala kang inaapakang tao, nang wala kang inaagrabyado.
Kaya ibabalik ko sa inyo yung lagi niyong sinasabi na bakit hindi kayo magbanat ng boto sa paraang makatao. Bakit hindi kayo humanap ng marangal na trabaho, 'di ba? Kung iisipin, sayang lang din 'di ba? Hindi tayo pinanganak na mayaman, na magarbo ang kumbaga yung may gintong kutsara sa bunganga, yung sinasabi nila. Hindi tayo nagmula sa mayamang pamilya. Although, hindi rin naman porket mayaman ay perpekto ang buhay, but at least kahit papaano maginhawak, komportable, convenient. Pero gayon pa man, ipinagpapasalamat or ipagpasalamat na lang din natin na binigyan tayo ng pagkakataon na mabuhay na kahit mahirap, at least kahit papaano may nahahanap pa rin tayong paraan ng pagkakakitaan na galing sa maayos na paraan. Kesa naman ipanganak ka sa isang pamilya, di ba, na magnanakaw, nabibili lahat ng luho galing sa nakaw, yan. Kaya okay na yung paghihirapan natin ng lahat. 'Di ba? So, para sa lahat po ng mga yes pre natin, no, na again, going back, na nairaos ang taong 2025, sana this year, 2026, mas maging prosperous pa tayo, 'di ba? Mahanap pa tayo ng magagandang pagkakataon sa buhay, 'di ba? I-grab lang natin ng i-grab lahat ng mga opportunities na kumakatok sa ating pinto. Huwag nating hahayaan na makalagpas 'yan, and of course, do what is right. Always do what is right. Wag na wag kang mga apak ng kapwa. Hindi porket mukha kang paa, mga apak ka na ng kapwa. Ay nako, kaya naman again, mabuhay po tayong lahat. Mabuhay lahat ng Pilipino na kumakayod ng naaayon sa kakayahan, ng naaayon sa pagiging makatao. Yan! Oy, tinamaan. Yung mga korap dyan, hindi makarelate. Yes, friend, 3 oras na BB time ang ating pinagsamahan. Nakapiling niyo po ang BB niyo sa radyo, ang DJ na mabilis bumayo, ang dila sa mikropono. Ako po si DJ B-Boy. B-Boy, Bibo. Magkasama at magkarinigan tayo muli bukas sa parehong oras na dito lang sa istasyong No Problem, ang 101.1 Yes FM. Solid. Good night, BB. Mwah, mwah.